times talaga na parang tinatamad tayo. Maganda yung kanilang mga interior, maganda yung kanilang mga DIY lang, sa bahay lang. Kasi ito magandang pagbabalik ng ating vlog. Nagpapakita ako sa inyo, siguro nakikita nyo naman. Itong succulents na ito, kaiba siya sa mga inilipat ko. Sobrang laki niya talaga yung palad ko at siya. Hindi ko siya in-expect na kagaya dito. Tingnan nyo, ito rin. Nireplant ko ito kasi galing doon sa green natin na mga pot. Kasi nga ito yung mga tagi-isang dahon lang sila before. Kaya nilipat ko sila dahil malaki sila, diba? So ito, ang laki niya talaga. Kaya natutuwa ako. Then ito naman, ayan, matagal na yan dito. Nanganganak lang talaga siya, nanganganak ko. And then ito siya, nilipat ko rin. Gawa nga ng same sila. Napakalaki. Diba? Nakakatuwa. Dami nila. Mga na nga upuanan natin to. Alam nyo ba, gumawa na ako ng para sa langgam. Kaso lang, walang epekto. Yung sa baba na jade plant namin, nilanggam na naman siya. Kaya mauubos na yung ini-spray ko. Hindi pa rin siya talaga nakukuha yung mga langgam. Ang dami nila Kaya natutuwa ako guys. Sobrang dami nila. Ito yung parang matandang-matanda na succulents namin. Ito rin, naripat ko rin. Kasi nga, ang laki na nila din. Imagine nyo, isang dahon lang ito guys. Parang dumami sila. So ito ang problema ko guys. Dahil kahit gano in-sprayhan ko siya, yung langgam, ito yan sila nung last hindi pa rin, wala talaga epekto. Nilalanggam pa rin nila. Ano kayang maganda? Baka may idea kayo kung anong maganda para sa mga langgam? Higad na pang spray. DIY lang, sa bahay lang. Kasi ito sumasakit yung ulo ko dito sa mga langgam kahit anong gagawin ko guys. Grabe. Ano pa? Hindi pa rin sila nawawala. Yan. Nilipat ko rin ang mga yan. Gawa na nga na dumadami talaga sila. Ayan. Ayan yung mga succulents natin. Kami lang yun dito. And today, walang pasok. Gawa nga na birthday daw ni Buddha. So, Buddha Giantix. And si Deepak maaga siyang umalis kasama niya si Prasanbay. And may times talaga na parang tinatamad tayo. Yung parang bang ayaw mong gumawa ng mga trabahong bahay. Pero hindi kasi maiwasan dahil nanay tayo. Katulad ngayon lang ako nakaligo. And ngayon lang ako nakapag-vlog. Dahil kahapon, wala tayong vlog. Dahil nagtupi ako ng mga damit namin. At nag-separate ako ng mga talagang yung ginagamit lang talaga namin. At yung mga hindi ginagamit, tinago ko talaga lahat. Kaya kumunti na yung mga damit sa cabinet. At inayos ko talaga. Same din sa amin. Kasi may mga damit talaga sila ni Deepak at ni Johan na pang summer na hindi rin naman nila talaga ginagamit na. So, kaya kinuha ko talaga yun. And ngayon nilagay ko yung parang lagi na lang nila ginagamit. Same din sa akin. And sa ngayon, parang nakakatamad. Pero, hindi rin maiwasan. Dahil nanay tayo, kailangan talaga natin kumilos. Mabuting holiday ngayon. Actually, inantok ako. Sandali muna guys. Basta importante rin. Tapos ko na yung mga damit. Yung jade plant ko rin sa baba. Inano rin nila. Inatake rin nila. Basta pag mga ganitong season, parang nandyan na mga higad. Buti nga ngayon guys, parang hindi ako nangangati dito. Kasi nung una, may mga halaman kami dito, diba? May mga nilalagayan si buwa na mga halaman. Maramdaman ko talaga guys na kahit parang ako lang ata yung nangangati dito. Kaya pinagtatanggal ko guys. Hindi ako maglagay. Sabi nga ni Indira, maglagay daw ako ng mga laman. Ay, sabi ko hindi. Kasi hirap i-maintain dahil tinitirahan sila ng una-una. Yung mga higad nga, yung mga itlog. Parang tinitirahan talaga nila. At hindi ko nga alam. At minsan nakakakita ako dito ng mga higad sa guys, sa sahig. Nung time na may kami, may mga halaman dyan. Nakakita ako dito. Nagtataka ako, bakit kaya may mga higad dito sa mga hagdan namin na walang kahoy. Yung pala, syempre may mga halaman kami sa loob. Tapos, baka hindi natin nakita. May mga itlog-itlog. Ito guys, yung jade plant ko, dito na nilagay. Tingnan nyo, ayan na naman sila, diba? So, napipiste din ako, guys. Kasi nakita ko to kahapon. Sabi ko, yung ginawa ko na DIY para i-prevent, hindi siya umuubra, guys. So, kaya ayan na naman siya. Ito na naman, kawawa na naman, inano na naman nila. Ay, abot, wala rin naman akong idea. Kaya, sana sa may mga idea dyan, bigyan nyo ko ng tips, i-comment nyo kung anong
paano ko ma-prevent yung mga ganyan. Kasi pasaway talaga yung mga langgam, guys. Imbis na ayoko man silang patayin, pero kailangan. So guys, nanonood na naman ako ng aking kinakaaliwan. Ngayon, itong Bridgerton. Kung sino sa inyong nanonood, Bridgerton. Ayan, tama kayang pagkabigkas ko. Guys, parang may similar siya sa Cinderella. Basta maganda siya, manood kayo. Maganda yung kanilang mga interior, maganda yung kanilang mga damit, maganda ang kanilang makeup. Yung pinapanood ko rin guys ng The Glow Up, punta din sila sa set nito ng Bridgerton. Kasi nga, pinag-aralan din nila yung mga makeup. Kasi parang nude type ang mga makeup nito eh. Hala! Basta manood kayo guys. Guys, galing kami ni Johan sa labas. Tingnan nyo ang binili namin, yung camera ko. Maarte ito minsan. Ayan 100 rupees. Diba? Doon tayo bumibili. At bumili kami ng mangga. 231 kilo. Bumili kami 5 piraso. Tama. 1 kilo siya guys. Ito yung snacks namin. Ayaw ni Johan ng papaya. So ako kakain ng papaya. Anak ko, kain siya mangga. Yan, tsaka watermelon, anak. Dumduman ko Naalala ko sa atin. Pagkain kami papaya, may papaya kasi kami kuha. Waywa, asin, langgaw. Watermelon. Just eat it. Si Juan, nakala niya doon kami kakain. Patay bulong siya sa akin. Mama, isang plate lang. Mag-share lang tayo, sabi niya sa akin. Sabi ko, hindi kasi uwi tayo, yan yung snacks natin. Hindi tayo dito kakain kasi ang daming taong kumakain doon. Sabi ko kayo, mabuti pa ganitong mga snacks kasi healthy pa kaysa sa mga mumu-mumu, tapos mag-soft drinks tayo. Guys, galing ako sa labas. Bumili ako ng gulay. Dahil nga, ang ulamin namin. Ito pala yung binili ko online. Parang bygone siya noon sa atin, guys. Na ganunin mo siya, bubombahin mo siya. Tapos mag-spray ka na lang na ganyan. Pindutin mo na lang dito. Yung lang, guys, ito lang siya yung parang tube lang. Tapos yung katawan nito, yung bottle, sa akin na to kasi meron na ako before. Yung binili ko rin para sa higad namin. So actually ito yung ginawa ko para doon sa langgam or higad. Pero parang walang epekto. Tingnan nyo ang nabili ko guys. Ang mahal na rin ng mga gulay dito. Lalo pag season. So ito, binili ko ito kay Didi. 30 rupees lang siya. Talbos ng kalabasa. Kasi ito yung season ngayon dito. Pero sa isang Didi, nagulat ako guys. Yung benta niya, 50 rupees. Ay, hindi ako bumili sa kanya. Kaya doon ako kay Didi. Lagi na sinasabi ni Didi, mangga. Ganun sabi ni Didi sa akin. Ang ibig niya sabihin. Mahal. Kaya nagulat siya nung sinabi ko, bakit sa kanya 50 rupees? Kaya hindi talaga ako bumili. Binitawan ko talaga yun. Kaya nagulat din si Yuhan. Masarap to guys, yung talbos ng ng kalabasa. Paborito, ito ni Dipak. Maganda pa yung kalabasa natin. Baka matagal-tagalan pa yan. Wala. Yung 1,000 kung nadala, 10 rupees na lang pagbalik ko. O di kaya minsan, tama lang sa mga napamili ko. Ang mahal na rin ng manok. Yung 1 kilong manok, parang nasa 500 na siya. Kasi nung last, grabe. Kahit ako nagugulat na ako yung isang tray lalo na itlog. Kaya sabi ko, sa next, yung itlog, hindi kami bibili na dito. Sa wholesale kami bibili. Sinabihan na rin ako before ni Sis Olga. Kasi si Sis Olga, bumibili siya sa wholesale. Sinasabihan niya ako, alam ko kung saan naman. Dito lang banda sa amin na Karen. Pero hindi ko pa alam kung magkano ang price sa wholesale. Kahit naman si Ama before, bumibili si Ama sa mga wholesale, hindi siya bumibili guys sa mga dito, katulad sa kanila ng hindi kasi mahal naman talaga. Lahat naman mahal kahit saan ka na ngayon pumunta, pero yung sa araw-araw ka namimili, magugulat ka talaga kasi maramdaman mo talaga at malaman mo talaga yung pagbabago ba. Yung 1 kilo ng sibuyas, 100. Yung 1 kilo ng kamatis, depende pa sa kamatis kasi iba-iba presyo nila. 80 rupees. Pero sa totoo lang guys, palakain ako dito ng mga sag nila.
Sarap kasi. Ito, lagyan ko ito ng patatas. Dito kasi guys, no, sana yan talaga sa pagkain nila. Kasi comment dyan na nanindig yung balahibo nga niya sa niluto ko na patatas at okra. Dito lang kayo nga makakita, lahat naman talaga may patatas. Respetuhin na lang natin kasi ganyan yung pagkain nila. Kasi ganun talaga sa kada kultura, sa kada iba-ibang lugar, may mga pagkain talaga sila na hindi natin magustuhan. So instead na magsalita tayo ng hindi rin maganda, basahin, better keep quiet na lang. Kasi pagkain yan respetuhin na lang natin. Kasi ganun talaga na kung hindi ka sanay, hindi mo ma-imagine yung ganun. Pero pag once matikman mo, talagang magustuhan. Ayun. Basta pagkatapos nito guys, magdilig ako ng halaman sa taas. Kailangan ko i-on yung deep well namin ulit. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings.